Magandang umaga po. Narito na po ang magiging lagay ng panahon ngayong araw na Martes, December 17, 2024. At latest update sa low pressure area na binabantayan sa loob ng Philippine Area of Responsibility. Sa kasalukuyan na tayo sa pag-asa, shear line o yung salubungan ng malamig at mainit na hangin ang nakakaapekto pa rin sa may eastern section ng Southern Luzon. Dahil dito asahan yung maulap na kalangitan na may kalat-kalat na mga pagulan at thunderstorms. Northeast monsoon o hanging amihan naman ang nakakaapekto sa nalalabing bahagi ng Luzon. Dahil dito asahan naman yung maulap na kalangitan na may kasamang mga pagulan. Habang pinagsamang epekto ng low pressure area at intertropical convergence zone o ITCZ naman ang mararanasan sa may Visayas at Mindanao. Dahil dito asahan rin yung maulap na kalangitan na may kalat-kalat na mga pagulan at thunderstorms. Samantala yung binabantayan na low pressure area sa loob ng Philippine Area of Responsibility ay huling namataan ng pag-asa sa layong 175 kilometers east-southeast ng Tagum City, Davao del Norte. Ito ay nakapaloob sa Intertropical Convergence Zone. Sa ngayon, nasa medium chance na ito na mag-develop bilang isang bagyo within the next 24 hours at may mataas na tsansa na mag-develop bilang isang bagyo sa mga susunod na araw. Inaasahan itong tatawirin ang kalupaan sa pagitan ng Visayas at Mindanao at posibleng bilang isang tropical depression o tropical storm category na ito. Kung sakaling maging bagyo man ito, tatawagin itong bagyong Kirubin ng Pag-asa. Paalala lamang po na ang mga nasabing forecast ay posible pa pong magbago. Kaya naman patuloy lamang magantabay sa mga update nating ilalabas at ng Pag-asa. Para naman sa magiging lagay ng panahon ngayong araw na Martes, dahil nga sa epekto nitong low pressure area, asahan sa Caraga at Davao region ang maulap na kalangitan na may kalat-kalat na mga pagulan at thunderstorms. Posible ang mga pagbaha o pagguho ng lupa dahil sa katamtaman hanggang sa kung minsan ay malakas na pagulan. Habang sa nalalabing bahagi ng Mindanao, Negros Island Region, Central Visayas at Eastern Visayas ay asahan rin yung maulap na kalangitan na may kalat-kalat na mga pagulan at thunderstorms. Dulot naman yan ng Intertropical Convergence Zone. Posible rin ang mga pagbaha o pagguho ng lupa dahil sa katamtaman hanggang sa kung minsan ay malakas na pagulan. Habang sa Cagayan Valley, Cordillera Administrative Region at Aurora, ay asahan naman yung maulap na kalangitan na may kasamang mga pag-ulan. Dulot naman yan ng northeast monsoon. Posible rin ang mga pagbaha o pagguho ng lupa dahil sa katamtaman hanggang sa kung minsan ay malakas na pagulan. Habang sa Bicol Region at Quezon ay asahan naman yung maulap na kalangitan na may kalat-kalat na mga pagulan at thunderstorms. Dulot naman yan ng shear line. Posible rin ang mga pagbaha o pagguho ng lupa dahil sa katamtaman hanggang sa kung minsan ay malakas na pagulan. Habang sa Metro Manila at nalalabing bahagi pa ng Luzon, ay asahan naman yung bahagyang maulap hanggang sa maulap na kalangitan na may kalat-kalat na mga mahihinang pagulan. Dulot naman yan ng northeast monsoon. Habang sa nalalabing bahagi ng Visayas ay asahan naman yung bahagyang maulap hanggang sa maulap na kalangitan na may kalat-kalat na mga pagulan o thunderstorms. Dulot naman yan ng Intertropical Convergence Zone. Posible rin ang mga pagbaha o pagguho ng lupa during severe thunderstorms. Sa mga apektadong lugar, ingat sa mga posibleng banta ng pagbaha at pagguho ng lupa. Lalong-lalo na sa mga lugar na inuulan na noong mga nakaraang araw pa. Para naman sa magiging lagay ng mga dagat baybayin, ayon sa Pag-asa ay wala na tayong nakataas na gale warning sa anumang seaboards ng ating bansa. Ngunit iba yung pag-iingat pa rin sa mga maglalayag ng mga kababayan nating mangingisda at yung may mga maliliit na sasakyang pandagat sa may northern at central Luzon. Dahil inaasahan pa rin yung maalon na karagatan habang sa nalalabing seaboards ng ating bansa ay asahan naman yung katamtaman hanggang sa maalon na karagatan. So yun lamang po para sa lagay ng panahon ngayong araw ng Martes. Keep safe everyone.